Alam mo ba na may superpower ka bilang mamamayan? Oo! Bilang mamamayan, talagang may power ka. Dapat kasama at katuwang ka ng pamahalaan sa pagtukoy ng problema, pagplano, at paggawa ng solusyon. At siguruhin na ang mga serbisyo at programa ng gobyerno na mula sa pondo ng bayan ay akma sa pangangailangan ng inyong komunidad. O sa madaling salita, participatory governance. Ano nga ba ito? Noon pa man, ipinaglalaban na ang boses ng mamamayan. Kaya nga malinaw sa 1987 Constitution, sovereignty resides in the people. Nakasaad din sa Article 3, Section 23 ang pagbuo, pagsuporta at pagpapalakas sa mga non-governmental, community-based at mga sectoral organizations na katuwang sa pagsulong at pag-unlad ng bayan. Sa participatory governance, kasali ang taong bayan at mga civil society organizations o CSOs sa mga desisyon ng gobyerno. Partikular na sa mga usaping kalidad na serbisyong medikal, pagpapataas ng antas ng edukasyon, pagkakaroon ng oportunidad na pangkabuhayan o trabaho, pagpapaunlad ng ekonomiya, pagpapatayo ng mga infrastrukturang kinakailangan sa komunidad, at ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng kalidad at may pusong serbisyo ng gobyerno. Ang mga miyembro ng komunidad sa pamamagitan ng mga CSOs ang nagmumungkahi kung ano ang mga proyekto at serbisyo ang kinakailangan sa kani-kanilang mga lugar. Hindi top-down, kundi bottom-up approach. Diba, hindi ka lang observer, partner ka rin sa pagbabago. At maging sa ating mga local officials ay malaki ang naitutulong nito dahil mas nagiging buo ang tiwala ng taong bayan sa kanila at nasisiguro na kalidad at akma ang serbisyong publiko na kanilang naibibigay. Mas malinaw ang direksyon at mas mabilis ang aksyon. At alam mo ba, may malinaw tayong karapatan bilang mamamayan na makilahok sa mga decision-making process sa kanya-kanyang lungsod o bayan. Ayon nga sa Article 13, Section 16 ng Philippine Constitution, may karapatan ang mamamayan at ang kanilang mga organisasyon na makibahagi sa mga desisyong may kaugnayan sa lipunan, politika at ekonomiya sa lahat ng antas ng pamahalaan. At ngayong alam mo na kung gaano kahalaga ang participatory governance, paano nga ba makikilahok? Ang mga miyembro o kasapi ng mga civil society organizations ay pwedeng makilahok sa local special body sa inyong LGU. Sa Local Development Council na siyang nagbabalangkas at nagpaplano ng mga programa at proyekto para sa inyong probinsya, lungsod o bayan. Dito, napapakinggan ang mga komento at mungkahi ng CSO representatives sa kung anong programa ang kinakailangan sa kani-kanilang lugar. Kasama nila rito ang congressman, governor or mayor, committee on appropriations, at barangay chairpersons. Local school board, kung saan ang governor o mayor, schools district o division superintendent, committee on education ng sanggunian, local treasurer, sangguniang kabataan president, parent-teachers associations, mga guro, at CSO representatives ay nagtutulong-tulong upang mas mapataas ang kalidad at antas ng edukasyon. Local Health Board, na siyang tumututok sa pagpapatupad ng mga health programs at medical services sa LGU. Kabilang dito ang governor o mayor, local health officer, committee on health ng sanggunian, kinatawan ng Department of Health, at non-government organizations. At ang Local Peace and Order Council na binubuo ng governor o mayor, vice governor or vice mayor, local legislative body, at kinatawan mula sa law enforcement agencies at civil society organizations kung saan ang council ang siyang tumatalakay sa mga isyong panseguridad at pagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang lugar na nasasakupan. At para maging miyembro ng local special bodies, ang isang CSO ay kailangang mag-apply ng accreditation sa kanilang LGU. Magpasa lamang ng mga requirements na i-review ng sanggunian. Makiugnay sa inyong CSO desk officer upang malaman ang mga detalye ukol sa accreditation. Bukod sa mga nabanggit na local special bodies, maaari din makilahok ang mga CSOs bilang observers sa Bids and Awards Committee ng LGU para matiyak na patas at may integridad ang proseso ng procurement at sa People's Law Enforcement Board or PLEB na siyang tumitingin sa mga reklamo hinggil sa kapulisan. O di ba? Lahat tayo may ambag. Lahat tayo ay kaisa at may papel sa kinabukasan ng ating komunidad. Kaya naman makialam, makibahagi at makiisa para sa isang matalino, mahusay at maaasahang serbisyo publiko.